Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi rito ay Bitcoin up again since Jim Cramer said Mr. Bitcoin to go down big. Ayan, sa mga hindi po nakakakilala kay Jim Cramer ay isa po siyang Bitcoin critic. Ayan, kritiko. Sila po yung mga nagbibigay ng hindi magandang pahayag or mga statement tungkol kay Bitcoin. Yan, at meron daw po siyang sinabi rito na babagsak daw ng napakalaki si Bitcoin. Pero nang sinabi niya ito ay bigla naman pong umakyat or umangat ang market price ni Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, si Jim Cramer. Ayan, isang Bitcoin critic. Yan, meron na rin po tayo na content kanina na isa na rin pong Bitcoin critic. Siya po ay si Peter Schiff. Yan, panoorin na lamang po ninyo yung aking video tungkol sa kanya. Ayan, sabi dito, Pro XRP lawyer Deaton humorously thanks Jim Cramer for predicting Bitcoin's fall. Ayan. Yan po si Ginoong Deaton. Siya po ang lawyer, Pro XRP lawyer. Ayan. Yan po si Deaton. At yan, biniro po niya si Jim Cramer sa kanyang prediction na babagsak daw ng malaki si Bitcoin. Yan, parang ito yung tinatawag nilang sarcasm. Yan, pero in a humorous way, yung pabiro. Kaya kasi nagbigay siya ng prediction na babagsak daw si Bitcoin tapos nagkataon na bigla pala itong umakyat. Kaya yan, parang siya ay pinagtatawanan or parang binibiro. Kaya ayan, Pro XRP attorney and founder of the Deaton Law Firm, John Deaton, has humorously appreciated CNBC Mad Money host Jim Cramer for making a calling about Bitcoin BTC going down. Ayan, yan po pala si Jim Cramer. Isa po pala siyang CNBC na Mad Money host. Ayan, kaya sikat po siya kasi isang host. Ayan po si John E. Deaton. Yan, abogado po siya. Isa po siya sa mga nagdi-defend yan dito kay XRP sa nagaganap na kaso nito kay SEC. Kaya yan, kung tayo po ay nag-i-invest na rin or nag-hold or meron na rin tayong investment kay XRP ay ayan, kilalang kilala po natin si Ginoong John E. Deaton dito. Kaya yan, Jim Cramer calling the bottom. For the record, I posted the same day that I bought 1 BTC on principle alone after watching this. Kaya yan, thank you Jimmy, chill. Ayan. Nagpapasalamat daw si John E. Deaton kaya Jimmy. Yan. Kasi sa kanyang prediction na babagsak daw si Bitcoin. Kaya nung nagkaroon siya ng prediction na babagsak si Bitcoin, ay yan, bumili na rin sa parehong araw si Ginoong Deaton ng kanyang Bitcoin. At yan, umangat po si Bitcoin ng ayan, almost 30% since Jim Cramer said Mr. Bitcoin is about to go down big. Yan, that was 13 days ago. Kaya yan, pinagtatawanan yung prediction ni Mr. Jim Cramer. Ayan po siya. Tudor Jones, US might be in the weakest fiscal position since World War II. The price of Bitcoin has grown by about 30% since Cramer, renowned for his criticism of crypto, noted that BTC's price is about to slump big. Yan. Naglabas po kasi ng pahayag si Jim Cramer na malaki daw ang ibabagsak ng presyo ni Bitcoin. Ngunit yan, iba po yung nangyari.
Kaya talagang pinagtatawanan siya. This bearish call marks another period in recent times when Bitcoin is moving inversely to projections from Jim Cramer. Ayan. Mukhang hindi ito yung unang pagkakataon na gumagalaw si Bitcoin yan sa direksyon na taliwas sa mga projections or predictions ni Jim Cramer. Jim Cramer is often seen as someone whose predictions should be cautiously taken, as the crypto community always mocks Cramer and recommends doing the reverse of what he says. Ayan. Mukhang sikat-sikat po si Jim Cramer. Yan. Sa kanyang mga prediction. Kung saan ay yung kanyang prediction ay yung ginagawa ng crypto community ay yung kabaliktaran. Kaya kung pag sinabi niyang babagsak si Bitcoin, ay bibili naman po yung crypto community ng Bitcoin. Kaya ayan yung kanilang ginagawa, yung reverse. Kaya ayan, in the early part of the previous year, he believed that market correction had concluded and recommended increasing investments in Bitcoin. Yet the market continued to show a downtrend, and events like the FTX meltdown marked the latter half of 2022. Ayan. Ganun din, meron din siyang naging prediction na ayan, sinabi niya na aakyat daw si Bitcoin pero hindi naman. Mas lalong bumagsak pa si Bitcoin. Kaya yan, mali-mali yung prediction ni Jim Cramer. Yan, kung sinabi niyang babagsak si Bitcoin, ay aakyat pala ito. Ngayon, kung pag sinabi niyang aakyat naman si Bitcoin, ay babagsak pala ito. Kaya, ayan, ganyan po katindi yung prediction ni Jim Cramer. John Deaton acted on Cramer's signal. Ayan, in a recent post on X, Deaton referenced a trending video from Cramer in which the CNBC's host boldly proclaimed Bitcoin's doom. Ayan, Deaton said he realized that was Cramer calling the BTC fall, and he took advantage by buying one Bitcoin rather than selling as a matter of principle. Ayan po yung sinabi kanina. Ayan, sa kanilang mga actual na tweet. Ayan, post sa kanilang mga X account or X handle. Ayan, nung naglabas daw po ng ayan, pahayag si Jim Cramer sa kanyang CNBC na ayan, yung kanyang palabas na sinabi niya na ayan, patay na raw si Bitcoin. Ayan, doom, Bitcoin's doom or babagsak ito ng napakalaki. Yan, nung sinabi po niya yan sa kanyang palabas na CNBC at napanood naman ito ni Ginoong John Deaton, ay dito niya po naisipan na ayan, ito na siguro yung oras para bumili ng kanyang Bitcoin. Kaya ayan, bumili po siya ng isang Bitcoin. At yan, yung kinalabasan ay umangat po ang market price ni Bitcoin. Notably, Deaton is not the only crypto proponent considering Cramer's negative crypto calls as a buy signal. As the crypto winter raged in July 2022, Cramer declared crypto has no value. Rather than heed the call, the market labeled it as a bullish prediction. Ayan. Talagang kakaiba talaga itong si Cramer. Yung mga negative niya na mga predictions ay nagiging positive, tapos yung mga positive niya na predictions ay nagiging negative. Ayan. Pero may mga tao talagang mga ganyan. Despite being an early crypto believer, Jim Cramer now ranks as one of the most vocal critics of Bitcoin. Ayan. Naging isa na po siya sa mga maiingay na mga kritiko kay Bitcoin. He not only believes that Bitcoin's $100,000 price aspiration is an unrealistic dream, but is optimistic its crash to $0 is imminent. Yan. Hindi daw po siya naniniwala na posibleng umakyat si Bitcoin sa presyong $100,000. Kung saan ay mas naniniwala siya na babagsak daw si Bitcoin sa presyong 0. Yan. Ang tindi naman po niyan. Cramer has opinions on several crypto-related subjects, most of which drive controversy in the ecosystem. Known to always hit on the XRP community, his criticism recently extended to Cardano as he tried to berate the Cardano protocol. Ayan.
Binabatikos niya rin ang Cardano. Hindi lamang po si Bitcoin. Ayan, may mga binabatikos na rin siyang ibang mga cryptocurrency. John Deaton and Jim Cramer typically form a spectacle on CryptoX as the former defends crypto innovations while the latter speaks ill of them. Ayan. Si John Deaton, ayan, ay panig po siya ng crypto. Ayan. Pero si Jim Cramer ay binabatikos niya ang mga crypto. Bitcoin critics proven wrong. Ayan. Mali na naman yung mga kritiko. Hindi lamang po si Jim Cramer yung kritiko rito na yan, mali na naman. Halos lahat po. Marami po tayong mga sikat na mga kritiko ng cryptocurrency. Yan, besides Cramer, Bitcoin has proven many of its critics wrong many times. Yan, napatunayan ni Bitcoin na yung mga kritiko ay ilang beses na silang nagkakamali. The cryptocurrency's price now sits at $34,410.16, up by 11% on sustained buyer interest. Ayan, umakyat po si Bitcoin. At umabot po siya ngayon, naglalaro po yung kanyang presyo dito sa mga nasa 34K. With a corresponding jump in market capitalization of 600, ayan po ay nasa $671 billion and 177% jump in trading volume to $52 billion. Bitcoin now maintains higher profitability than most mainstream investment assets. Ayan, si Bitcoin na raw ang may pinakamataas na profitability kumpara sa ibang mga investment assets. Bitcoin's performance this year has strengthened MicroStrategy's investment portfolio, a deviation from claims from Peter Schiff that its BTC bet will take a firm out of business. Ayan, ito na rin po yung si Peter Schiff, isa na rin po itong kritiko. Ayan, ang MicroStrategy ay yan po. Ito po yung isang financial institution na todo yung kanilang investment ay napakalaki po kay Bitcoin. Yan, meron silang napakalaking investment kay Bitcoin. Ayan. Kaya yung mga nag-i-invest ngayon kay Bitcoin ay sila po ngayon ay may nakikita po silang in profit na po sila. Yan, may kita po sila kasi umakyat po ng mataas na presyo si Bitcoin. Kaya ang sitwasyon ngayon. Yung mga kritiko ay siguro ay medyo tahimik muna sila ngayon. Kasi binabati ko yung mga ngayon ay talagang yung mga enthusiast, mga crypto enthusiast ay ngayon ay parang pinag-uusapan yung mga kritiko ngayon at sila ay pinagtatawanan. Ayan. Kaya kung paano manunood tayo ng yung mga ibang YouTube channels diyan. Yan, yung lalong-lalo na yung mga YouTube channels ng mga foreigners ay talagang yung sinasabi ng they are making fun. Yung parang pinagtatawanan yung mga kritiko. Yan, pero dito po ay wag po nating gagawin 'yan. Kasi hindi po maganda yung pinagtatawanan yung pagkakamali ng iba. Kaya yan lamang po yung masasabi ko dyan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.